Mahirap man ang pinagdaanan natin ngayong taong 2020, Nga pong anak ko, hindi na naranasan gumapag. Hindi na po siya matuto gumapag. Diretso na upo pag napalya. Pag naglalakad po kayo ngayong may COVID, kinakabahan ba kayo na baka mahawa kayo? Hindi na po. Yun lang po yung akin. Para mapakain ko lang mga apo ko. Nagaling ko ng hospital, pagkalabas ko pa lang, padyak na uli. Dumudugo, dinadadma ko lang, okay lang kamo, kaya ko to. Hindi naman siguro habang panahon na lang kami na dito sa kalsada. Makakapasok ulit ako ng pintuan ng bahay. Kuya! Hello! Eto na ba? Bahay nyo? May pintuan ka na. Nagkaroon din po akong dashcam na ibinigay po rin nila para sa akin mga proteksyon. Nagkaroon din po ako ng bagong cellphone. Kabili rin po ako ng isa pang bike. Nakapagpundar po ako ng 2 motor. dahil sa tulong na bumuhos para sa mga nakilala ng Reporter's Notebook ngayong panahon ng pandemya, tuloy ang Pasko para sa kanila. Napilitang tumigil sa pamamasada ng jeepney si Mang Mario noong kasagsagan ng lockdown. Naabutan namin siya na nakatira sa loob ng isang jeep kasama ang pamilya niya. Halos kalahating taon na silang nakatira sa loob ng jeep. Saan ho kayo natutulog? Dito po, sa gitna pong ito, Dito na ho kayo. kumakain Lahat, po, natutulog, lahat na po yan. Sinet up ko na nga po yung mga kagaya nito, lagayan ng tubig. Saan kayo gumagamit ng CR? Kami pong mag-asawa, pag ganitong maaraw, tumatakbo po kami sa gasolinahan. Nakikiusap po kami doon. Pero pag doon po kayo inabot sa time na sarado na rin sila, dito na rin po kami. Opo. Sa loob na rin ng jeep? Opo. Araw-araw din siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng 2 anak. Buong araw, basta dito lang ho yung mga bata. Hindi nga pong anak ko, hindi na naranasan gumapag. Hindi na po siya matuto gumapag. Diretso na upo pag napalya. Kung maaari, ayaw ko kasing balikan, nakakaano. Sabi nga nila, parang hindi kami naghihirap lang. Patawa-tawa lang, pero hindi lang nila alam yung nararamdaman namin. Sila masarap, may bahay silang inuwian. Hindi rin nakapag-enroll noon sa modular distance learning si Krisha. Dapat grade 1 na siya, tama? Hindi ma'am, kinder pa rin po siya ma'am. Kinder. Kasi ma'am, palipat-lipat nga po ako ng lugar ma'am. Hindi nawawala ng pag-asa si Mang Mario na balang araw makakauwi rin sila sa isang bahay. Hanggang kailan ito kakayanin ko? Siguro maaaring susuko ako dito pagka nakahiga na lang ako. Hindi naman siguro habang panahon na lang kami na dito sa kalsada. May pagkakataon din naman siguro na makakapasok ulit ako ng pintuan ng bahay. Magdadalawang buwan mula nang una ko silang makilala, ang dating pangarap lang ni Mang Mario na makapasok sa isang pintuan na bigyan ng katuparan. Kuya! Hello! Eto na ba? Bahay nyo? Kayo dalawa, yung may kadiliman ng konti sa patilyo. May pintuan ka na. Hindi po masyadong nagtagal. Nagkaroon na rin ng pintuan na napasukan. Napasukan. Sa tulong po ninyo ng mga tao. Kumusta na kayo ngayon? Napakasaya po dahil nga ito, hindi na natatakot kasi yung baby namin, may bahay na siya. Hindi ko na siya kasama sa labas. Kaya napakasaya ngayon po. Lalo na magpapasko na. Matapos may palabas ang kanilang kwento sa TV at sa aming social media account, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanila.
Sa mga tumulong po sa amin, andito po, nagkaroon na po ako ng bahay, may pintuan na po akong binubuksan ngayon, hindi na po sa sasakyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukod sa bagong inuupahang bahay, nakabalik na rin sa pag-aaral si Krisha. Okay naman po yun, nag-aaral na po yung isa namin, yung naibili ko ng medyo maayos-ayos na cellphone. Asawa ko para makaayos yung pagpasok niya. Saka yung anak ko po ngayon, may naiikutan na siyang bahay. Hindi gaya dati na kukulang ng upo sa sasakyan. At ang isang magandang pagbabago, sa wakas, nakabalik na sa pamamasada ng jeep si Mang Mario. Napagawan din niya ng plastic barrier ang kanyang jeep bilang pagsunod sa safety protocols. Pero syempre dahil may pandemya, hindi pa rin regular ang biyahe, di Opo, ba? ganun po. Biyahe ko ngayon, bukas wala ako ulit biyahe. Kailangan antipirin na lang yung gastos. Kahit papano. Kasi at least nakakapaghanap buhay naman. Nakakaraos na yung pang-araw-araw namin gastusin. Simpleng regalo lang po ng reporter's notebook Thank you very at much ng po. GMA 7. Pandagdag pang handa ng binyag. Binyag na lang kulang. Binyag na lang kulang. Patuloy daw magsisikap si Mang Mario para maitaguyod ng maayos ang kanyang pamilya. Naisip ng 62 years old na si Mang Charlie ang isang diskarte para kumita sa gitna ng pandemic. Gamit ang kanyang bike, pwede kang magpa-deliver sa kanyang Tatay Pasabay Ride. Kailangan lang siyang i-chat, i-text o tawagan para makapagpabili o makapagpa-deliver sa kanya. Naisip ko magganito kasi nakikita ko nga yung iba parang kumikita sa pagbabike. Ganito ginawa ko. Marami naman nagbabike pero nahihiya silang maglagay ng ganyan na pasabay. Lalo mga kabataan. Marami nagbabike na pasabay kaya lang wala silang ganyang propaganda. Ako lang naglagay. Nang makakwentuhan ko si Mang Charlie, nalaman kong may stage 3 prostate cancer pala siya. Minsan, suot pa niya ang isang catheter habang nagde-deliver. Anong pakiramdam mo? Iba sakit? Mabigat, tapos masakit dito. Talaga? Masakit kasi nagagalaw yan eh. Yung ganito yung laking tubo, gumaganong-ganon sa loob yan eh. Oo. Tapos pag gumalaw na siya, dugo na yung lalabas, isang buo-buo na kasi nasusugat. Pagpadyak ko, kaya ang ginagawa ko, tumatagilid ako sa gilid. Hindi biro ang layo na nararating ni Mang Charlie sa pagbiyahe. Nagde-deliver siya mula Laguna hanggang Metro Manila. Umabot na rin siya hanggang Pampanga. Alam mo, nagbibisikleta din ako. Masakit dito yan eh. Oo. Nandito yung problema mo eh, di ba? Sa area na to. Oo. Eh siyempre, di ba pag ikaw nagbabike, pag alam mo masakit na, gumagano ka na lang muna. Tatagilid mo. Pag masakit na naman, gigilid mo naman. Pag talaga hindi mo na makaya, titindi ka na pabantya ka, gano'n. Nitong nakarang linggo, binalikan namin si Mang Charlie. Maraming nagpaabot ng tulong matapos mapanood ang kwento niya. Nagbago ang takbo ng buhay namin. Ang Tatay Charlie Pasabay ay nakilala po dahil po sa na-feature niyo ako sa inyong programa. Nagkaroon po akong stock na gamot para sa aking maintenance. Nakapagpundar po ako ng 2 motor. Tapos po, nakabili rin po ako ng isa pang bike. Nagkaroon din po akong dashcam na ibinigay po rin nila para sa aking mga proteksyon. Ano man mangyari sa aking pagpapadyak, makukunan ko po. Nagkaroon din po ako ng bagong cellphone. Nagkaroon na rin po akong sariling mga gamit at mga ilaw. Ang mga motorsiklo at bisikletang naipundar, dagdag na tulong sa kanyang delivery service. Miyembro na rin siya ngayon ng isang delivery service mobile application sa Laguna. Bilang pasasalamat sa mga tumulong sa kanya, naisip ni Mang Charlie na mag-pay it forward sa pamamagitan ng pagtulong naman sa ibang mas nangangailangan. Isang fundraising drive ang sinimulan niya na tinawag niyang Piso Padyak
Sinimulan ko po ito nung pagkatapos ng bagyo. Ang layunin ko po nito, matulungan ko yung mga kababayan ko po sa Camarines Norte. Ang ito po ay ibabahagi ko sa ating mga nasalanta ng bagyo. Ang maiipong pera, personal na ihahatid ni Mang Charlie sa Camarines Norte ng nakabisikleta. Gusto ko rin pong matulungan yung mga maliliit na negosyante na naapektuhan rin po ng bagyo. Kaya doon ko na lang po ipamimili sa Bicol. Makakasama niya sa biyahe ang kapwa siklista na si John Ray. Naisipan ko kung samahan siya kasi matanda na rin po. Tapos kailangan niya na rin po kasi ng kasama. Bilang paghahanda ko po para bukas. Bago bumiyahe noong Sabado, ipinakita sa amin ni Mang Charlie ang mga babaunin sa biyahe. Meron po akong catheter na dala, mga gamot po, meron din po ako. Ito po yung babaunin ko bukas para sakali man po ako atakihin, kaya ko naman pong ilagay. Andito na po ang aking mga gamot na maintenance din, ang vitamins, naka-ready po yan. Ano mang mangyaring aksidente po, meron po akong kakailanganing gamot ng pang-first aid. Meron po rito mga tinapay, pang madali ang pagkain. Meron po tayong mga instant coffee. Meron po tayong gatas na babaunin para po sakalit magutom kami sa daan. Ito tayo pangdagdag sa Oo, salamat po. Tapos ito po ay kaunting pa. Nagbigay din ang reporter's notebook ng dagdag na tulong pinansyal para sa kanyang Piso Pa Jack project. Ako po ay kikilos. Para sa inyo po ito, hindi po para sa akin sarili. Kahit po tayo may iniindang sakit, patuloy po tayong tutulong. At alam ko po, ang nararamdaman ng isang nangangailangan. Noong Sabado ng madaling araw, nagsimula ng pumadyak sina John Ray at Mang Charlie papuntang Bicol. Sa Quezon pa lang, namigay na sila ng tulong. Mga bata lang ha! Ayan po, namimigay si Nitong Lunes, nakarating sina Mang Charlie sa Camarines Norte, kung saan nagpatuloy sila ng pamimigay ng relief goods. hina, hindi ko nakakaramdam ng pangihina. Pero siyempre, napapagod din, kaya lang kailangan ho. Kasi pag hiniplo ko po ito, lalo lang ako nanghihina eh. Hindi nyo ilalagay sa isip nyo na tumigil dyan sa ginagawa nyo. Pagpadyak para makakit ng mga produkto, tuloy pa rin nyo. Hindi po tayo titigil. Bahala na po ang nasa itaas. Ako patitigilan na niya. Sa edad na 64, wala pa rin kapaguran sa paglalako ng taho sa Marikina City si Mang Frank. Namamagana rin ang mga ugat sa binti ni Mang Frank dahil sa araw-araw na paglalako ng taho. Sa edad na 64, wala pa rin kapaguran sa paglalako ng taho sa Marikina City si Mang Frank. Nasa 25 kilos ang binubuhat niyang taho. Mas iniisip raw niya na huwag magutom ang kanyang pamilya. Pag naglalakad po kayo ngayong may COVID, kinakabahan ba kayo na baka mahawa kayo? Hindi na po, basta yung Panginoon yung nagdadasal sa Panginoon. Yun lang po yung akin, para mapakain ko lang mga apo ko. Kay Mang Frank umaasa ang kanyang asawa at kanilang 4 na apo na namatayan ng ina. Iniwan din sila ng kanilang ama. Sa dami ng mga bayarin, madalas na kinakapos ang kita ng matanda. Doon ho sa 150 hanggang 200, paano nyo po napagkakasya yun? Bibili kayo 1 kilo, tapos yung matitira, bili mo ng tuyo o Yan, pagkakasya na namin, Namamagana rin ang mga ugat sa binti ni Mang Frank dahil sa araw-araw na paglalako ng taho. Tanong nyo na po ba sa doktor? Naipakita nyo na? Ito na po, kaso ganun daw, varicose daw to sabi nila.
Pag malamig po, masakit, hindi ka makalakad. Pag namumulikat na, Titigil muna ako. hinihintay nyo lang pong mawala. Oo, Tapos pagka wala na ho yung pulikat, lakad na naman. Nalaman namin noong manalasa ang Typhoon Ulysses sa Marikina City, kabilang din sila Mang Frank sa mga naapektuhan. Kinumusta namin sila. Sa kasagsagan ng bagyo, umabot daw hanggang second floor ng bahay ang baha, kaya ang pamilya ni Mang Frank umakyat sa bubong para makaligtas. Nung lumaki uli, umabot sa second floor, umakyat kami uli. Sakala ko aabot pa ng third floor, pumuntahan na kami sa bubong. Para sigurado lang ako. 4 na oras silang nasa bubong ng bahay. Mahirapan talaga kung talagang lumaki pa noon. Sabi ko, nagdasal na lang ako. Kung mamamatay na, mamamatay kami ng lahat dito. Wala na akong magawa. Nagdasal ako, lahat ng santo, tinawagan ko na. Kasama sa mga nasira at naanod ng baha ang lutuan nila ng taho, kaya 2 linggo raw silang hindi nakapagtinda. Yung lutuan namin na nagibanga. Yung bawat may dumadaan na sasakyan na nagbibigay ng konting tulong lang, mga relief lang. Doon lang kami umaasa. Kahit ano, pagsalu-saluin namin lang. Sa tulong ng ilang kaanak na ipaayos ang lutuan at muling nakapagtinda si Mang Frank mula noong nakaraang linggo. Pero kumpara noon, maliit lang daw ang benta niya ngayon. May lalo dahil pumapasko ayaw magbitaw ng pera mga tao. Kahit gusto mo nung maubos ang paninda mo, hindi maubos dahil siyempre magtatabi-tabi mo ng mga bumibili sa'yo. Naikwento ni Mang Frank sa amin na may pinag-iipunan pala siya ngayong magpapasko. May pambili ng damit ng mga apo ko. At saka konting lang, pagkain. Kaya nagdala kami ng ilang grocery at tulong pinansyal para sa pamilya ni Mang Frank. Nagbigay din kami ng mga face mask at face shield para proteksyon niya sa pagtitinda. Gaya ni Mang Frank, senior citizen na rin ang 60 years old na si Tatay Bert. Pero kailangan niyang magpatuloy ng pamamasada ng jeep sa gitna ng pandemya. Ang kanyang partner na si Marisa, na-diagnose na may stage 2 colon cancer noong March 2019. Kailangan niyang sumailalim sa 8 chemotherapy sessions. Pero dahil sa pandemic, natigil ang gamutan ni Marisa. Problemado po ako sa financial na pamumuhay namin. Ang chemotherapy po niya is 8 cycle. Ngayon po may natitira pang 1 cycle kasi nabutan po kami ng lockdown. Bukod sa mga gamot at panggastos nila sa araw-araw, kailangan din ng colostomy bag ni Marisa 2 beses sa isang linggo. Dahil po sa wala kaming financial na perang pambili, napipilitan po ako na once a week ko na lang siyang balitan. Dahil po sa hirap ng buhay. Nitong nakaraang linggo, binalikan namin si Tatay Bert at si Marisa. Sinabi nila sa amin na marami ang tumulong sa kanila matapos maipalabas ang kanilang kwento. May mga tumulong sa amin para makabayad kami sa sa bahay na aming inupahan. So malaking tulong po yun at kami ay nagpapasalamat sa biyaya na natanggap namin. Nakabili rin sila ng ilang colostomy bag
at mga gamot ni Marisa. Sobrang saya po kasi kapati kasi ibang bansa po may tumutulong po sa amin po. Malaking bagay po yun sa amin. Sa ano po sa pang-araw-araw po, ganun. 3 beses pa rin sa isang linggo ang biyahe ni Tatay Bert, pero malaki na raw ang pagbabago sa kita. Medyo okay naman po. Hindi kagaya nung dati na halos wala pang pasayerong Sa ngayon po, nagkakaroon na ng pasayero. Ano na po, 400 Sa buong maghapon. Pero si Tatay Bert, unti-unti na rin daw nakararamdam ng sakit. Tumataas lang po ang blood sugar ko. Mataas. Yun po, minsan pumapahinga na lang ako. Alalay na lang po sa pamamasada. Nagbigay kami ng kaunting financial assistance kina Mang Bert. Pero kakailanganin pa rin nila ang karagdagang tulong sa gamutan ni Marisa. Sina Mang Charlie, Mang Mario, Mang Bert at Mang Frank, kabilang sa mga maituturing na frontliner ngayong may pandemic. Dahil sa kabila ng peligro, tuloy sila sa pagbibigay serbisyo sa atin. Matindi man ang dumaang pagsubok ngayong 2020, lahat sila nagpatuloy sa pagsisikap at hindi nawalan ng pag-asa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.